At sa isang mapanuksong tono, "Anong ginagawa mo, obispo?" Galit na tumayo si Alexander, ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong templo. "Bakit mo pinalaya ang isang demonyo sa loob ng banal na lugar? Nasiraan ka na ba ng bait?" Nanginginig ang obispo, "Hindi mo ba nakita? Ang batang yan, siya ang nagpakilos ng totem." Pero napairap lang si Alexander. "Obispo, ang totem ay isang gamit na ginagamit pang selyo ng mga halimaw. Kaya paano ito bumalik sa buhay?" Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad siyang nagutos. "Lahat ng unit, protektahan ang batang Panginoon mula sa demonyo at sa obispo." "Opo, mahal na emperador." Sa isang iglap, biglang hinablat ng mga kawal si Isaac mula sa kamay ng obispo. Napatulala ang matandang pari. Ano, paano nangyari ito?" Pero si Isaac ay napangisi lang, pinipigil ang kanyang tawa. "Hey! Panalo ako sa round na to, obispo. Tingnan natin kung gaano ka nga talaga kagaling ngayon." Habang binubunot ng mga sundalo ang kanilang mga espada, ang demonyo naman ay naglabas ng malalalim na tinig. "Patayin ang santo, patayin ang santo, patayin ang santo." Lumikha ito ng nakakabinging alingawngaw sa buong silid. Si Isaac ay nabigla. "Teka lang, bakit biglang ako ang target niya?" Sinubukan ng mga sundalo na harangan ang daan ng demonyo, protektahan ng batang Panginoon, pero sa isang iglap lang, isang paladin ang agad na napabagsak, nalaglag ang panga ni Isaac. "Sandali, paladin ba talaga yun? Parang papel lang siyang nilampaso." Muling lumipad ang demonyo patungo sa kanya. Habang patuloy nitong inuulit ang mga katagang, "Patayin ang santo, ililigtas ko ang nahuling hari." Ano raw, nag-isip si Isaac. Mukhang kailangan ko siyang supalin muna bago pa lumala ang sitwasyon. Hindi rin naman nila mapapansin kung gagamit ako ng mahika sa ganitong kalagayan. Lalong lumakas ang galit sa mga mata ni Isaac. "Putreges, kahit dito sa bagong buhay ko, lahat gustong patayin ako." Sa isang iglap, pulang liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang paligid ay biglang napuno ng nakakatakot na presensya. "TSK, isang bobo kang demonyo. Hindi mo ba nakikilala ang iyong pinuno?" Agad nang inag ang katawan ng demonyo. Napahinto ito sa ere, gulat na gulat. "Ay impossible. Ay ikaw ay, ang hari ng mga kalansay. Bakit naririto ang haring demonyo? Hindi ito maaaring mangyari." Ngunit bago pa ito makakilos, isang gintong liwanag ang biglang bumalat kay Isaac. Ano na naman to? Banal na kapangyarihan. Napapikit ang lahat dahil sa nakakasilaw na liwanag. Ang demonyo mismo ay napilitang ipantakip ang mga kamay nito sa kanyang mukha. Hindi pwede, ako ay natutunaw. Mabilis itong lumipad palayo sa silid, tumatakas. Ang demonyo. Iyon ay tiyak na banal na kapangyarihan. Grabe. Kahit sa murang edad, napakadakila na ng batang Panginoon. Napatulala si Isaac, tumingin sa kanyang mga kamay. Sandali lang, ano nga ba talaga to? Tunay na banal na kapangyarihan. Paanong nangyari to? Ngunit nang subukan niyang muling gamitin ito, pakiramdam niya'y wala na siyang enerhiya. Ubus na ang mana ko. Sa puntong iyon, napagtanto niya ang isang bagay. Mukhang ang katawan kong ito, ay ginagawang banal na kapangyarihan ang aking mana. Ngunit dahil ang banal na imperyo ay kulang na sa mana. Paano ko ito palalakasin ngayon? Bitawan niyo ako, mga HANGAL. Galit na sumigaw ang obispo, halos mabaliw sa sitwasyon. Ang batang yan ay isang erehe. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng mga demonyo. Paano siya nakapasok sa banal na imperyo? Nagmakaawa siya sa harapan ng lahat. Papapatunayan ko ito. I-exercise natin siya ngayon din. Ngunit hindi na napigilan ni Alexander ang kanyang galit. Sapat na yan, obispo. Inaakusahan mo ang isang kandidato sa pagkasanto. Bukod pa roon, ikaw mismo ang nagpakawala ng isang makapangyarihang demonyo sa harap ng mga Imperial Knight. Kahit pamula ka sa banal na simbahan, hindi ko hahayaang lumampas ito. Ngunit nagpatuloy ang obispo, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Kung totoong may isang impostor sa imperyo, sooner or later, matutuklasan din ito ng lahat. At kapag nangyari iyon, baka pati ang banal na simbahan ay madamay. Kung kinakailangan kong mamatay para managot sa kasalanan ko, gagawin ko. Pero bago iyon, kailangan ko munang patayin ang santo ng pamilya ASHUA. Sa isang iglap, isang dambuhalang magic circle ang lumitaw sa ilalim niya. Ano to?
Isang banal na halimaw ang unti-unting lumitaw mula rito, sa sandaling mabuo ito. Mabilis itong sumugod kay Isaac. Pero napabuntong hininga lang si Isaac. Sa wakas, lumabas na rin ang tunay mong kulay. Sa tingin mo ba, may ganyan lang makakapatay sa akin? Ngunit nang makita niyang tumalo na ang halimaw sa ere, teka lang, wala na pala akong mana. Pero bago pa siya abutin ng halimaw, isang asul na pag-atake ang biglang dumaan, swoosh, diretsong tinamaan ang lalamunan ng halimaw. Isang lalaki ang lumitaw sa gilid. Paanong nang ahas kayong saktan ang direktang tagapagmana ng Eshwa? Nagulat ang lahat. Ano yun? Asul na pananampalataya. Hindi ba yan, ang ikapitong anak ng pamilya Yeshua? Ri? Diretsong hinarap ni Ri ang mga sundalo. Agad-agad, lahat ay hindi makapagsalita. Samantala, nagsimula namang mag-isip si Isaac. Ashua, bakit parang pamilyar ang pangalang yun? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos, biglang lumuhad ang lahat sa harapan niya. Mga kawal, pakita ang paggalang sa santo at sa pamilya Ashua. Sa isang iglap, lahat ng sundalo ay lumuhad. Nabubuhay ang santo. Mabuhay ang pamilya Ashua. Isaac sa isip, ano to, kulto. Nakangiting lumapit si Ri sa kanya. Patawad sa aming pagkahuli, batang Panginoon. Bilang kabayaran, nagdala kami ng munting regalo para sa iyo. Napataas ang kilay ni Isaac. Regalo, baka ginto, o kayamanan, o isang bihirang artifact. Ngunit nang inilabas ito ni Ri, isang maliit na figure ng haring demonyo na pinugutan ng ulo. Ano to? Lalong nagliwanag ang mukha ni Ri, masayang ipinakita ito sa kanya. Nagustuhan mo ba, batang Panginoon? Pinagawa namin yan para sa iyo. Pero hindi pa doon natatapos. Sunod nilang inilabas. Isang figuran kung saan sinusunog ng mga tao ang haring kalansay. At ang panghuli, isang estatwang may napakalaking santo na nagmamalupit sa haring demonyo. Napamulagat si Isaac. Ano to? Bakit ang laki niya? Ngunit ang mga sundalo naman ay tuwang-tuwa sa kanyang reaksyon. Napaka-cute ng mga reaksyon niya. Sobrang saya niya. Si Isaac naman ay lumuluha na sa sama ng loob. Paano ako mabubuhay sa bahay na to? Lahat sila, galit sa akin. Ngunit nang muli niyang marinig ang pangalang, Ashua, bigla siyang may naalala. Hindi, alam ko na kung sino sila. Sila ang henerasyon ng mga sised na pinadala upang pabagsakin ako, bawat isang santo na nakalaban ko noon, at mula sa ika-45, ika-64, ika-61, lahat sila, mula sa Ashua. Lahat sila ay may apelyidong Yeshua, at sinabi niya na hindi lang siya isang kandidatong santo, kundi kabilang din siya sa pamilya ng mga santos. Iniisip niya kung ano ang mga kasalanang nagawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Biglang sumigaw ang obispo, sinisisi ang mga walang hiya at hinamak na uas. Isa sa kanila ang nagsabi sa kanya na kalmahan niya ang sarili. Ngunit galit pa rin ang obispo at sinabing alam niyang lahat sila ay mga hirtikong demonyo. Itinanong niya kung saan nila dinala ang nilalang na iyon, dahil balak niyang alamin ang tunay nitong pagkatao. Hinawakan ni Ri ang kanyang espada habang patuloy na sumisigaw ang obispo, tinatawag silang lahat na baliw at nangakong wawakasan ang kanilang lahi rito mismo. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang mabilis na hiwa ang tumama sa kanyang lalamunan. Napaluhod siya habang bumubulwak ang dugo. Sinabi ni Riley na dapat pa siyang magpasalamat sa awa ni Yeshua, na siyang nagligtas sa kanyang leeg matapos niyang sabihin ang lahat ng walang kwentang bagay na iyon. Sumabat naman si Isaac, sinabing hindi nila siya basta pinatay kundi dahil sa kanyang pambabastos sa kanilang pamilya. Kasabay nito, ipinakita niyang handa siyang hamunin ang banal na simbahan. Lumapit ang iba at sinimulang aliwin si Isaac, sinasabing hindi niya dapat isipin ang masamang nangyari at sa halip ay tumuon na lang sa mabubuting bagay mula ngayon. Ngunit sa isip niya, tinawag niya silang lahat na baliw. Bigla niyang naalala na ang Blue Faith ay sadyang malalakas, at noong nakaraan, takot na takot ang kanyang mga tauhan sa tuwing makakakita sila ng sinumang nakasuot ng asul. Ngayon, nasaksihan niyang unti-unti nilang winawasak ang maliliit na laruan ng hari ng demonyo. Nagsimula siyang magmakaawa, sinasabing itigil na nila ito. Huli na nang maisip niyang dapat pala ay nakinig siya sa babala ng kanyang mga tauhan noong kanyang nakaraang buhay. Sinabi naman ni Alexander na tila may utang siya sa batang ito. Tinanong niya si Ri kung nais ba nitong ipaalam sa pinuno ng kanilang angkan na nais ng Imperial Palace na kupkupan at palakihin ang bata.
Nagbiro si Ri, sinasabing masyado namang biro iyon, ngunit hindi maitago ni Isaac ang tuwa sa ideyang sinusubukan siyang kunin ng palasyo. Nagpatuloy si Alexander, sinabing tiyak na magiging target ng banal na imperyo ang bata, mula sa loob at labas ng kanilang hanay. Alam niyang bagamat makapangyarihan si Esua, hindi niya sigurado kung sapat ang kasalukuyang Blue Faith upang maprotektahan ang batang ito. Napakunot noo si Ri sa narinig, habang si Isaac naman ay nag-iisip kung anong klase ng tsaa ang iniinom ni Alexander. Dagdag pa ni Alexander, siguradong hindi ito magugustuhan ng papa, lalo na't ang kulay ng buhok ng bata ay sumisimbolo sa mga ninuno ng banal na imperyo. Bukod pa riyan, tila pati ang hari ng demonyo ay may interes sa kanya. Napakunot ang noo ni Isaac. Ako ang hari ng demonyo, bakit ko naman hahabulin ang sarili ko? Tanong niya. Huminga ng malalim si Ri at sinabing ikinalulungkot niya, ngunit ang batang ito ay bahagi ng dugong Yeshua, kaya dapat siyang palakihin sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Ang hari ng demonyo noon ay walang awa at hindi natalo ng sinumang santo o santa. Hindi niya pinapatay ang mga ito, ngunit ang huling santo na kanyang nakalaban, si Melissa, ay hindi kapani-pani walang malakas. At ngayong may isang kandidatong santo na isinilang sa pamilya ng mga sis, bilang direktang inapo ni Melissa, tila magsisimula na naman ang isang hindi matatawarang labanan. Iniisip niya kung bakit ganito ang kanyang buhay. Kung iniisip mo kung ano nga ba ang isang sanas, ito ay isang nilalang na nilikha ng mga Diyos matapos silang matalo ng paulit-ulit sa kamay ng hari ng demonyo. Dahil sa matinding kagustuhan nilang manalo, inilaan nila ang lahat ng kanilang lakas upang lumikha ng isang huling sandata, isang maso mula sa mga Diyos upang puksain ang kasamaan. Ito ang tinaguriang leon ng larangan ng labanan, ang nagtatanggi ng banal na liwanag, ang pinakamakapangyarihang liwanag ng banal na imperyo. Isa rin siyang pinakamataas na ranggong KN dahil sa nakamamanghang lakas ng isang Saintos. Dahil dito, naniniwala ang marami na nalalapit na ang katapusan ng hari ng kalansay. Ang mga sanas ay may lakas at depensang halos kasing taas ng mga Diyos. Bukod pa rito, mayroon silang kakayahang mabuhay ng sobrang tagal, halos kasing tibay ng ipis sa kakayahang makaligtas, at maraming iba pang benepisyo. Subalit, naging walang awa ang hari ng demonyo sa lahat ng sanas. Sa kabila nito, kahit kailan ay hindi siya natalo ng isa man sa kanila. Gayunpaman, hindi siya kailanman pumatay ng isang sanas, sapagkat hindi ito makakabuti sa kanya. Kapag namatay ang isang sanas, bumabalik sa mga Diyos ang kanilang banal na kapangyarihan, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong lumikha ng mas pinahusay na bersyon nito. Ang huling Saintos, si Melissa, ay hindi kapani-pani walang malakas, at hindi pa rin niya matanggap na siya pala ang kanyang ninuno. Sinabi ni Rina ang isang Saintos ay isinilang para sa iisang layunin, ang wasakin ng hari ng demonyo. Ang Yeshua ang nagpapalabas ng mga kandidatong ito at matapat nilang isinasakatuparan ang kalooban ng mga Diyos. Malinaw rin na kaya nilang protektahan ang batang ito. Sumang-ayon naman ang isa sa mga tagasunod ng Blue Faith, sinasabing marami ng sanas ang naging martir sa kamay ng hari ng kalansay. Ngunit biglang sumingit si Isaac, sinasabing ni isa ay hindi naman niya pinatay. Minsan pa nga, ipinatapon lang sa isang labyrinth ang isang Saintos dahil hindi ito sapat na malakas para labanan siya. Sa totoo lang, pinalaya niya ito, ngunit dahil lang sa kawalan ng direksyon, naligaw siya. Ang mas nakakatawa pa, 5 sa kanila ang namatay dahil sa sobrang stress. Sinisi pa ito ni Isaac, sinasabing sana naman ay nagpagamot na lang sila sa isang klinika. Sinabi naman ni Rina narinig na niya ang lahat ng kwentong ito, at wala siyang pakialam kung sinumpa man siya o hindi. Ngunit para kay Isaac, hindi niya ito matatanggap ng ganoon lang. Samantala, masaya si Rina isinilang ang batang ito at mayroon lamang silang isang hiling para sa kanya, huwag siyang lamaking tulad ng nakakatakot na hari ng demonyo. Siyempre, ang mismong taong mahigpit niyang hinahawakan ngayon ay walang iba kundi si Isaac mismo. Sa kabila nito, humingi siya ng tawad sa mga magulang na hindi niya nakilala. Sinabi ni Alexander kay Ri na pag-isipan itong muli. Matagal na rin mula nang maitali ang hari ng demonyo, 150 taon na ang nakalipas. Ngunit para kay Isaac, kung ganoon na nga katagal, siguradong matagal nang patay si Melissa.
50 taon na siya noong huli silang naglaban. Dito natin natutunan na sa paglipas ng panahon, mas lalo pang lumakas ang mga demonyo. Sa ganitong sitwasyon, isang napakahalagang yaman ang isang Saintos para sa banal na imperyo upang lalo pa nilang mapalakas ang kanilang kapangyarihan. Dahil dito, mahalaga rin ang batang ito sa Imperial Palace. Dagdag pa rito, kasalukuyang walang Saintos sa Inuo, dahil 1 taon na ang lumipas mula nang ipanganak ang batang ito, at kasabay nito, bigla na lang naglaho ang kanyang ina kasama ang kanyang ama. Nagulat siya nang malaman niyang ang kanyang ina pala ang Saintos. Sumagot si Riley, sinasabing maaaring totoo iyon, ngunit buhay pa rin ang matriarka, at kayang protektahan ni Yeshua ang bata. Sinabi naman ni Isaac na kailangan na niyang masanay sa mga sorpresang ito ngayon pa lang. Hindi na yata siya mas masusorpresa pa kaysa sa katotohanang ang mismong ina niya ay isang Saintos, ngunit agad itong pinabulaanan ng tadhana. Sinabi ni Alexander na kasalukuyang nasa labas si Melissa, abala sa pagwasak ng mas maraming demonyo. Idinagdag naman ni Rina malapit na siyang bumalik, dahil hinihintay siya ng matriarka, at syempre, inaabangan rin ito ang kanyang apo. Naguluhan si Isaac, mahigit 200 taong gulang na siya. Bakit buhay pa rin siya? Sagot ni Ri, syempre, isa siyang Saintos. Napabuntong hininga si Alexander at sinabing matagal pa bago bumalik si Melissa. Napansin niya ring parang may kakaiba sa bata kaya tinanong niya kung maayos lang ito. Sumagot si Riley na magiging maayos naman siguro siya, pero sino ba naman ang hindi maguguluhan kapag nalaman mong buhay pa ang pinakamalupit mong kaaway? Ngunit kung malaman ni Melissa kung sino siya, tiyak na papatayin siya nito sa mismong oras na yon. Maaaring makalusot siya sa iba, pero hindi kay Melissa. Napakadelikado niya. Hinawakan ni Isaac ang daliri ni Alexander, na pagtanto ang kailangan niyang gawin upang mabuhay. Sa desperasyon, nagsalita siya sa Babel, same time na nakiusap kay Alexander na isama siya. Biglang natuwa si Alexander, sinabing malinaw na makikita ni Ri na gusto talaga siyang sumama sa kanya. Ngunit tumanggi si Ri, sinasabing masyado lang itong clingy. Napangiti si Alexander. Ang Imperial Palace ay kayang magbigay ng maraming bagay para sa batang ito. Maaring sanay tayo sa paglikha ng mga sanas, pero wala tayong karanasan sa pagpapalaki ng isang Saintos. Sumagot naman si Riley, sinasabing ang batang ito ay magiging isang exorcist knight, isang mandirigmang wawasak sa kasamaan. At ang Yeshua ay isang pamilya na nagluwal ng pinakamahuhusay na exorcist knights. Ngunit siya ang kauna-unahang Saintos, kaya kahit ang Imperial Palace ay wala pang karanasan kung paano siya palalakihin. Habang pinag-aagawan siya ni Nari at Alexander, biglang nagsimula silang maglaro ng literal na tug of war sa kanya. Ang iba pang naroon ay nagpanik, sumisigaw na tigilan nila yon bago pa nila siya mapunit sa dalawa. Ngunit para kay Isaac, simple lang ang dahilan kung bakit niya gustong sumama sa Imperial Palace, ayaw niyang mamatay. Habang nakatingin siya kay Alexander, biglang may isang maliwanag na liwanag na lumitaw. Parang tumutugon ito sa kanyang pagnanais na mabuhay, at napansin niyang ang liwanag na ito ay nagmumula kay Alexander mula pa noong simula. Ibig sabihin, ang pinakamalaking tsansa niyang mabuhay ay kasama ito. Hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Habang unti-unting lumiliwanag ng husto ang paligid, biglang lumipat ang eksena, ang obispo ay nagmamakaawa. Wala akong kasalanan. Sigaw nito. Ginamit ng batang iyon ang mana. Ibig sabihin, isa siyang supling ng mga demonyo. Maya-maya, isang figure ang lumapit, nakasuot ng isang banal na balabal. Sa malamig na tinig, sinabi nito, ang banal na kapangyarihan ay nagmumula mismo sa mga Diyos. Ibig mong sabihin, pinagkalooban ng mga Diyos ng kanilang basbas ang isang demonyo. Sumagot ang obispo, siguradong mana iyon. Hindi niya raw maaaring pagkamalang iba ang dalawang bagay. Ngunit malamig siyang sinagot ni Harry, hindi nagugustuhan ng banal na lungsod ang tono mo. Isang iglap lang, tuluyan nang naputol ang kanyang lalamunan. Sumabog ang dugo sa hangin. Nagpatuloy si Harry, walang iba kundi paglapastangan sa Diyos ang iyong sinabi. Isa sa mga tauhan niya ang nagmungkahing buuin muli ang isang assassination squad, pero sumagot si Ri na hindi na kailangan. Gugustuhin ng emperador na makuha ang bata.
Marami tayong pagkakataon sa Imperial Palace. Umiti ito ng mapanlinlang. Sa pagkakataong ito, hindi siya makakaligtas. Nagpalit ng eksena kay Isaac, na casual lang kinukulit ang kanyang tainga habang nakatanaw sa bintana ng karwaheng sinasakyan niya. Sumisilay ang araw sa kanyang mukha. Nagbuntong hininga siya. Papunta ako ngayon sa Yeshua na hindi ko naman plano. Kung nagtataka kayo kung bakit, ilang araw na ang nakalipas nang makita ko ang liwanag, at inisip ko kung ano yon. Ngunit sa huli, nalaman kong hindi pala ito nagmula kay Alexander, kundi kay Ri. Sinabi ni Ri na hindi magandang lugar ang Yeshua para sa pagpapalaki ng isang bata. Siguro iniisip mo na ang tahanang ito ay puro mga bangkay ng demonyo at mga anino ng nakaraan. Hindi sumagot si Isaac, iniisip lang kung iyon ba ang dahilan kung bakit nagniningning ng ganoon kaliwanag ang survival origin. Nagpatuloy si Ri, ang pinakamahalagang bagay na taglay namin, ay ang mismong bangkay ng Demon King. Nagningning ng husto ang liwanag, napakaliwanag na hindi na makita ang kanyang mukha. Napanganga si Isaac, tila hindi makapaniwala. May katawan nga nila. Dapat doon pa lang kayo nagsimula. Habang nagsasalita pa si Ri, napansin niyang hinawakan na ni Isaac ang kanyang kamay, sabay nagtaas ito ng hinlalaki habang nagsasalita ng Babel. Kitang-kita sa mukha nito na sobrang tuwang-tuwa siya na pupunta sila sa Yeshua, at muntik nang atakihin sa puso si Ri sa sobrang kaba. Bumalik ang eksena sa loob ng karwahe. Napabuntong hininga si Isaac, parang isinuko ko ang buhay sa palasyo para lang mapunta sa isang kampong militar. Pero wala siyang magagawa. Kung gusto niyang mabawi ang dati niyang katawan, ito lang ang paraan. Isang katawan na hinubog niya sa loob ng napakaraming taon. Isang katawan na may naipong mana, sapat upang lumaban sa mga Diyos. Kung mababalik lang niya iyon, ang rank 10 ay magiging isang simpleng bagay lang. Bukod pa riyan, ngayon lang niya nakita ang survival origin na kumikislap ng ganoon kaliwanag. Ibig sabihin, ang pagsunod sa kanyang tiyuhin patungong Yeshua ay isang desisyong magbibigay sa kanya ng napakalaking benepisyo para sa kanyang kaligtasan. Isa sa mga tauhan niya ang nagtanong, bakit hindi pa rin tumitigil ang mga tauhan ng simbahan sa paghabol kay Young Master? Napaisip si Isaac, oo nga, ano bang meron sa akin? Sumagot si Ri, dahil may isang propesya ang mga Diyos. Sinabi nilang ang saint ay ituturing na anak ng isang Diyos, at siya ang magiging susunod na papa. Iyon ang dahilan kung bakit desperado ang House Barrett. Napakunot noo si Isaac, ano bang nangyayari rito? Ipinaliwanag ni Ri, ang papa ay ang pinakamalakas na cleric, isang taong kayang gumamit ng rank 10 holy spells. Isang nilalang na halos kasing lakas ng mismong emperador ng banal na imperyo. At sa loob ng libu-libong taon, ang House Barrett ang siyang nagluwal ng bawat papa. Ngayon na ang posisyon ng papa ay kukunin ng isang saint, hindi na nakapagtataka na galit ang House Barrett. Dahil dito, ang ibang maharlikang pamilya ay desperadong subukang ipanganak ang susunod na saint. Habang nag-uusap sila, biglang huminto ang karwahe. Napakunot noo si Isaac. Anong nangyari? Sumilip si Ri sa bintana at tinanong ang mga bantay, anong problema? Sumagot ang isa, narating na natin ang Doy, pero may sagabal tayo. Tila hindi ito magandang balita. Hindi tayo pinapayagang pumasok. Nanlaki ang mata ni Ri. Ano? Agad siyang bumaba ng karwahe at lumapit sa tarangkahan. Naka-arko ang kanyang mga kilay sa matinding galit. Huwag niyo akong lokohin. Hindi niyo ba kinikilala ang sagisag ng House Ashua? Paano ba kayo tinuturuan dito? Sa halip na sumagot ng maayos, tumawa lang ang mga bantay. Natural lang na hindi ka namin papapasukin, dahil kailangang mamatay ang batang yan. Taglay niya ang dugo ng Saintos. Biglang nagsimulang magbago ang kanilang mga anyo. Nagimbal si Isaac. Ano to? May batas akong inilagay na bawal umatake sa teritoryo ng mga tao. Tanga ba ang bagong Demon King? Isang demonyo ang lumapit at walang takot na nagsalita. Ipinag-utos ng aming dakilang hari. Nalipulin ang lahat ng saint at sanas. Napailing si Isaac. Tangi nang to. Mukhang kasing tanga ng bato ang bagong Demon King. Pero bago pa niya maunawaan ang sitwasyon, may sumunod pang sinabi ang mga demonyo. Sa ilalim ng utos ng dakilang Skeleton King, Lord Isa, papatayin namin ang saint na yan.
Ano? Muntik malunok ni Isaac ang sarili niyang dila. Kailan ko sinabi yan? Muli siyang natulala. May nagpapanggap ba sa akin? Isa sa mga demonyo ang nagbanta. Kung ibibigay niyo ang bata, maaaring palayain pa namin kayo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang linya, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa katawan niya. At sa isang iglap, naging abo siya. Duwag na mga paladin. Sigaw ng natitirang mga demonyo. Pero kalma lang si Ri. Ang dami niyong sinasabi, sa harap ng isang exorcist. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mamamatay ng madali. Ibinaba niya ang kanyang espada, itinutok sa kanila. Makinig kayo. Para sa proteksyon ng lahat ng bagay sa mundong ito. Wawasakin ng Ashua ang lahat ng kasamaan. Hahabulin namin kayo kahit sa dulo ng impyerno, at dudurugin kayo roon. Sa likuran niya, nakahanay ang buong hukbo ng Blue Faith Knights. Dumagundong ang lupa sa kanilang presensya. Nagpatuloy si Ri. Ang Skeleton King ay isang makasalanang duwag. Isinusubo niya ang sarili niyang mga tauhan sa kamatayan. Dahil lang sa kagustuhan niyang makatakas sa kanyang mortalidad. Isang kasalanan na hindi namin mapapalampas. Anong sinabi mo? Nagngalit ang mga demonyo, wala kaming palalampasin na pang-iinsulto laban sa hari namin, lahat ng ito, ay para sa kanyang muling pagkabuhay. Bigla silang sumugod, isang knight ang agad humablat kay Isaac mula sa karwahe at mabilis siyang tumakbo palayo. Patawad, young master, pero kailangan ko itong gawin. Hoy, ano to? Napakunot noo si Isaac. Habang tumatakas sila, isa lang ang bumabagabag sa kanya. Sino ang nagpapanggap bilang ako? Matapos ang matinding pagtakbo, sa wakas, narating nila ang isang ligtas na lugar. Inilapag siya ng knight at tumingin sa paligid. Dito ka lang, young master. Babalik ako agad. Habang nagmamadali itong umalis, nagsimula siyang bumuo ng isang barrier. Nagmamasid si Isaac habang unti-unting bumabalot sa kanya ang protection, napangisi siya. Kahit isang high-ranking demon, hindi ito mababasag, impresibo, sa loob ng barrier. Ngayon na walang makakapasok at makakalabas, ito ang perpektong pagkakataon para palayain ang kanyang buong kapangyarihan. Umupo si Isaac sa posisyong lotus at ipinikit ang kanyang mga mata. Dumating ka. Ikaw na nabubuhay sa pagitan ng mahika at kamalayan, ikaw na nagmamasid sa lahat. Biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa anino. Matagal na tayong hindi nagkikita, aking hari. Sa isang iglap, tinakpan agad ni Isaac ang bibig nito. Tahimik ka. Hindi mo ba alam na delikado ngayon? Natawa lang ang demon. Hindi ko akalaing magkikita pa tayong muli, pero nakakagulat na nasa katawan ka ng isang sanggol. Sa wakas, lumabas ang pangalan nito, si Whisper. Isa siyang buhay na mahika ng detection magic. Noong buhay pa si Isaac bilang Demon King, sadyang nilikha niya ito dahil tinatamad siyang gamitin ang detection magic sa gitna ng laban. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng sariling kamalayan. At sa kung anong dahilan, mukha pa siyang cute. Nagpatuloy si Whisper sa kanyang walang tigil na daldalan. Hindi ka pa rin nagbabago. Napakasama mo pa rin. At napakabagsik mo. Isang sanggol lang ang kaluluwa mo ngayon pero walang awa mong ninakaw ang katawan nito. Hindi ko rin matanggap na hinawakan ka ng maruruming kamay ng mga Diyos na yan. Pwe, nilagay ka nila sa nakakadiring katawan ng isang sanggol. Kasuklam-suklam, isa kang hari. Hindi ka dapat nagmumukhang ganito. Huwag kang maingay. Sigaw ni Isaac. Imbes na puro reklamo, hanapin mo ang mga kalaban. Nag-activate si Whisper ng kanyang detection magic. Sa isang iglap, isang malawak na enerhiya ang bumalot sa buong labanan. 100 metrong radius, ito ang limitasyon ko sa ngayon. May kabuuang 88 kalaban. Lahat sila, mga demonyo. Isaac na pangiwi. Ang dami niyan. Ano bang balak nila? Sinusubukan ba nilang simulan ang isang digmaan? Kung maging masyadong maingay ang laban, pwedeng lumakas ang seguridad ng House Esuo. At kapag nangyari iyon, mahihirapan siyang tawagin ang kanyang mga tauhan. Mukhang kailangan kong ubusin silang lahat bago pa sila mapansin. Kahit maubos ko pa ang lahat ng naipon kong mana, wala akong magagawa. Biglang lumakas ang enerhiya ni Whisper. Sandali, bakit biglang bumaba ang bilang ng mga kalaban? 51 na lang. Ano? Ngayon, 31, 13. Maging ang mga Blue Faith Knights ay naguluhan. May papalapit na kung sino. Sigaw ng isa. Maghanda kayo.
Sigaw ni Ri. Nasa 4 na demonyo na lang ang natira nang biglang may lumitaw sa kanilang likuran. Sa wakas, nandito na ang ating kasama. Ang mga demonyo ay natuwa, iniisip na may karamay na sila. Pero sa isang iglap, pinatay sila agad ng bagong dating. Nagulat ang Blue Faith Knights. Ano yun? Sa gilid, napansin ni Whisper ang kakaibang anino. At bigla itong nagsalita. Paanong naglakas loob kayong hawakan ang hari gamit ang marurumi ninyong kamay? Magbabayad kayo sa ginawa niyo. Nanlaki ang mga mata ni Isaac. Ha? Ano bang trip ng isang to?